Ito yung first question ni Kian. Okay po, question from Kian. May alitan po ang dalawang panig ng mga kaibigan namin at idinamay po kaming mag-asawa. Inaakusahan kaming naglabas ng CCTV copy kahit wala namang kaming ginagawa. Nahuli ko po sa record ng CCTV namin na pinag-uusapan at inaakusahan kaming mag-asawa. Pati ang mama ko ay nadamay sa kanilang mga salita. Pwede po ba kaming magsampa ng kasong libel or unjust vexation gamit ang nakuha naming audio-video recording sa loob ng sarili naming property? Hindi po ba kami ang babalik na rin dito sa kaso na ito sa ilalim ng anti-wiretapping law? Yan po yung tanong niya. Question from Kian po yan. Yes. Opo. Attorney Oliver? Sir Kian, yun pong accusation na kayo at yung misis ninyo yung naglabas ng kopya ng CCTV footage, regardless kung totoo po yan or hindi po yan maituturing na number one, krimen, bisyo, depekto o kaya bagay na likas na nakakasira ng reputasyon. So sa punto po na yan, hindi po yan pasok sa libel. Hindi po kasi lahat ng fake news o kasinungalingan na naipakalat sa ibang tao ay libelous. So sa kabilang banda, kung gusto niyo naman po mag-file ng kasong unjust vexation, pwede naman po. Kailangan niyo lang po ng patunay na yung accusation ay nagdulot po sa inyo ng pwedeng puot, inis, galit, or pagkabagabag. Pero ang tanong ko po dyan ay willing po ba kayo na mag-alat po ng oras, pagod at pera para mag-file po ng kaso sa isang krimen na napakababa po ng penalty. Tandaan po natin na bago po kayo umakyat sa piskalya, dahil po mababa po yung penalty ng unjust vexation, dadaan po muna kayo sa barangay conciliation. So yun po yung mga kailangan ninyong i-consider. At any rate, kung kayo po ay talagang decided na mag-file po ng kaso, pwede nyo naman pong magamit yung CCTV footage. Dahil yung CCTV po ay hindi naman po siya enumerated doon sa anti-wiretapping law. And even if i-consider man siya, pwede po ninyong maging depensa na yun po ay in-install within your property at ang purpose po nun ay for security purposes. Okay. Attorney, alam mo, ito ma-educate yung ating mga kababayan dito sa binabanggit ni Attorney. Ano po? Binanggit ninyo po na interesado ka pa ba na maituloy ito kung malaman mo na yung ang baba ng penalty? Attorney, yung unjust vexation, pag-uusapan yung penalty, quickly lang po. Anong penalty dito? Yung penalty po kasi niyan ay mababa, either fine po na i-determine ng judge kung magkano yung i-fine doon sa akusado or pagkakakulong na either one day to 30 days. Oh, I see. Baka pwede na lang sila, Attorney. Miss Annie, Opo. Opo. Miss Annie, kalimitan po ang nagiging penalty po na binibigay po ng judge ay fine po, no? Pwedeng 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. So yun nga po yung tanong ko, kung sa ganung kababang penalty ay willing ba siya na makaranas ng ganong inconvenience kasi a-attend po siya ng mga hearing That's sa correct. barangay, sa piskalya at sa korte. So dito, since kaibigan niya naman po yung mga involved, why not i-confront na lang po sila, no? At Very mag-mediate po good sila. suggestion. Baka pwede magkapatawaran na lang, di ba? Kasi yung 1,000 pamasahe mo na papunta ng korte. Attorney, thank you very much. At least na-educate tayo, ha? Kung itutuloy nyo, baka pwede na lang, ha? Gumawa kayo, one step. I know. I-approach. Let's settle this once and for all. Kung Sa LGU kasalanan pa ko lang, man. mag-uusap ng maganda yun eh. Ayan. Para makatulong din tayo na madiklag yung bilang ng mga kaso sa korte. Ayan.